Kalapati na. Kain na. Ito yung magandang pang chop na sinasabi ko. Ayan po. Yan ang magandang pang per kilo. Talagang maganda ang balat niyan. Ayun na, isang magandang buhay. Kakarating lang ng ating baboy. Naku, ganda, crossbreed mga ka-farmer. Yun yung hinahanap ko na pang chop talaga. Sabi ko nga sana kung mayroon pa kayong makukuha. 40 kilos. Hoy, gutom na gutom. Teka lang ha. Kalapati na. Kain na. Bahala kayo. Labas kayo ng labas. O, tingnan nyo. Labas kayo ng labas ha. Labas kayo ng labas. Ito, mga malalaki na talaga ito. Malalaki nyo na. Malalaki. Oh, pasok na. Oh, pasok. Oh. Bihira ito. Ayun na, solve. Nabubulunan pa. Pagka natuloy ang kainan, ako, napakalaking heating two birds yan. Syempre meron pong mga leftover na mangyayari na kanin-kanin, di ba? So malamang sa malamang makakalibre na yung pagkain ng bibi at manok. Di ba? Mga sa na lang, sa sisiw na lang po ang syempre kailangan talaga diyan, chick booster. Diba? Pero malaking tipid sigurado kung mga malalaki na. Ay salamat, buti kumakain yung pabo. Asan ang pabo dyan mga farmer? Ayun, ayan ang pabo. Kala mo daragang kulay yan. Tumutuka-tuka na rin naman. Ayan. Sana makasurvive. Hindi isa lang siya. Nanap pa namang ilaw na naman. Bili tayo kay Rambo. Pundido na yan. Ay. Dalawang lechon natin ngayon, pero hapon alas 2, alas 4 ata. Ito na lang, may dumating pong baboy na swerte. Ang makakakuha ng 40 kilos. Yung mga may 5 po dyan 40 kilos, yung iba 45. Almost 50 pa. So pero maganda kasi puti pong maliliit ang tenga. Yung ibon baboy, yun yung hinahanap ko. Sabi ko, tol, meron ba tayo makukuha mga ganito pagka nag-chop na ako? Yun ang iaano natin, 40 kilos para sigurado yung balat. Paronda muna ako ng ibon kahit medyo maambon-ambon para masanay din sila ng konti sa smash. Kung gusto ang magkuha ng labrador, mga ka-farmer. Labrador. Yan, sinilip ko lang yung ating mga lechoneros. Ayan, alas 2, alas 4. Ayan, may announcement po pala ako sa mga nagpalista na ng aming mga pa-order na lechon, kasi medyo marami po, lalo na po 31 at 24. Pwede na po kayong mag-start mag-down payment kasi syempre ayaw din po namin magka-problema. Yung down payment naman na po yun, just in case magbago ang isip ninyo, ka-farmer, hindi na namin kayang magpalechon, dami ng handa or may nangyari, ibabalik po namin ang buong buo.
So ang ano lang namin is security na yung down payment pag nakita ni Ben may down na sigurado na yan kahit hindi na po i-follow up pa ng a day before kasi masyado pong marami at iwas ano na din po sa trabaho, makabawasan naman po yung trabaho namin. So ayun po, down payment tayo 31, ganun din. Tapos meron pong willing makipag meet up sa 24 or 31 or even Christmas yata 25. So basta ganun po, kasi yung dalawa nating delivery man ay medyo hectic na. Hindi na po kayanin yung schedule. At dito lang po sa Pampanga, ikot na sila ng ikot ng 24 at 31. Mag-iikot na sila dito kasi marami din pong mga order na pinapadeliver. Dito lang po sa nearby places ng Arayat, Pampanga, San Fernando, ganyan. So minsan naalis po sila. Naka-schedule na yon, nakipag-coordinate na rin po sila kay Romel at Mario. So ngayon meron po sa bandang Manila mga nagre-request na baka mapababa natin. Syempre kung 3,000 ang charge po nila, mapapababa yun kung marami po ang magpapadeliver. So kung marami, tas meet up na lang po sa isang lugar na sabihin mo na sa gitna, tapos oras na lang po kayo na lang po ang mag-adjust. At least po yung lechon makukuha po ninyo, So ayun, sa isang place na lang, let's say kung saan banda o dalawang meeting place, bibigay po namin yung number ng delivery man at yung number din po ninyo bibigay namin sa kanya para po makapag-kontakan kayo. So ayun, kasi meron na pong mga nabook na 31 din na sa Maynila. So sana kung mapapababa pa natin yon yung delivery fee, ayun po mga farmer. So ayun po ang ating announcement, pero i-announce ko din uli ito dahil syempre yung iba hindi man po nakakapanood. So sa ibang video i-announce ko rin po na ganun ang sistema natin. So ayan, down payment na po tayo. Yung baboy, ayan, kinausap ko na si Ka-Farmer Anthony, before 24 siguro mga 4 na hakot ang dadalhin niya. Sabi ko ayoko din mag-stock ng ganong karami. Basta yung 20 bago mag 24 ka ako, kung ilan lang ang kailangan ay i-an na natin, i-deliver na. Tapos sa sizes, sa tingin ko mamimit naman kung pagbigyan nyo na po kami kung minsan talagang hindi mapipilit na kagaya po na nyo iba minsan 40 kilos ang hinahanap. Mahirap pong maghanap kasi talaga ako as much as possible gusto ko sanang ibigay po talaga na yung talagang wala akong agam-agam maibigay sa inyo. Kaya lang yun nga, minsan nasisingitan tayo. Kaya kung kay Ka-Farmer Anthony tayo kukuha, okay yun. Kanina may dumating nakasend yung video, okay siya mga farmer. Tapos meron tayong nakakuha dyan na medyo sablay, kinatay ko yung 3, yung 2 nakita ni Nabino, binenta ko na lang ng palugi kanina kasi hindi ko na rin naman po makakatay. Sabi ko, tol, kuhanin mo na lang yan kahit malugi ako ng pumapalo din ng 2.5 isang baboy So sabi ko okay lang, at least mailabas ko na para at least wala na akong problema, baka manghina pa dito o kasi sabi niya doon kukunin yan, kaya lang mataas yung presyo mo talaga. Hindi ko naman na maibebenta sa inyo ng same, di mas mahal pang di ba? So kunin mo na lang ako ng mas mura and then benta nyo na lang doon kahit tumubo kayo ng 500. Sige, parang tulong namin sa iyo boss, sabi. So sige, yan, kinuha po nila yung 2 piraso. Tapos ayun, kay Ka-Farmer Anthony tayo. Kay Ka-Farmer Anthony po kasing best sizes talaga is 30 kilos. Si 35 pwede pa, pero yung 40 ay dinidiscourage ko na kasi medyo mataas po ang pagka-native ng baboy niya. Medyo yung lutong ay medyo tumitigas talaga balat pag native. Ang native po kasi kahit bata, literal talagang makapal ang balat niyan. So according to our experience talaga yan, makapal talaga ang balat. So hanggang lang siya, 25-30 kilos, the best talaga ang native. Tapos pagdating naman sa tumataas ang timbang, doon na tayo sa mistiso na tinatawag, yung may lahi na po, native siya na may lahing hybrid mga farmer. Na kikita nyo naman yung ibang mga dinideliver dito, kahit puti makikita nyo matutulis yung tenga tapos laglag yung tiyan.
Yun po yung mga crossbreed. Yun na yung mga pang 40 kilos natin. So yun ang hinahanap ko na pang chop, mga farmer, pang per kilo. Kasi yung purong native, hindi natin pwedeng i-per kilo yun. Pwede siguro po 25 kilos, 30 kilos. Kaya lang, lugi naman kami. Magaan na po pagka naluto. Hindi na mo maaabot yung presyo namin na bigay. Baka lang ako, hindi lang break even, mahirapan pa tayo eh. Siyempre yung po nun, ulo tsaka paa, iba na ang timbang. 30 kilos, nasa 15 kilos na lang po pagluto yun. Kung 800, 13k ang benta ko sa buo. Diba? So mahirap po habulin yun. Kasi siyempre may mga pa yan. So dun tayo sa mas malaki, mga farmer. So ayun lang. Tapos sa kahapon iniisip ko din kung paano ko itong lugar na to ay mata-turn into sabihin mo ng place para tipong kakain kayo, hindi kayo nagmamadali. Yung ayoko po nung kaya gusto ko sana maluwagan din dito, or even dun baka pwede pa tayong maglagay, kasi yung baboy pwede ko naman ilagay doon sa dulo eh. Itong Madre de Agua, pinag-iisipan ko, sabi ko kay Bebe, ano kaya ang pwedeng gawin, kasi yung place na yan ay talagang yung Madre de Agua, marami pa naman tayong puno dyan, so hindi naman na masyadong kailangan. Pwede pong makapaglagay dyan ng let's say ilang pirasong kubo, yung hindi po ganito kamahal. Pinakasimpleng kubo lang na ang gusto ko sana, ang flooring ganito na din lang, 'di ba? Pero na lang 'yan, as time goes by, kung mag-click po yung parang improvements na lang na gagawin natin dito. Pwede tayong maglagay ng 4 kubos dito na sa harap niya mayroong ihawan. At ayun nga, farmer, may ihawan. Tapos maglalagay na lang tayo ng lababo na parang sabihin natin na lababong for all, di ba? So ayun po, parang mini na gusto mong ka-farmer, o pa-reserve kami ng isang kubo. Marami-rami kami. So at least malaman ko na din po kung ilang baboy bang aking ipiprepare, kasi isa pa yan sa mga challenge sa amin. Hindi naman tayo pwedeng hindi mo alam, blanco ka eh. So yun, nakikiusap ako sa mga gustong pumunta dito at kakain ng lechon. O ka-farmer, sa 6 kami. Ka-farmer, 2 sasakyan kami, 30 piraso. Reserve na namin yung 2, may kubo na tayo, 2 kubo, i-reserve ko na po sa inyo yan. Tapos pwede din po tayong ka-farmer, pwede bang ng hito, ilang piraso, di ba? So kahit bibiling ko na lang po sa palengke, di ba, sa tilapia, para yung gusto ko sana, yung ibibigay ko na sa inyo malinis yung tilapia at hito, di ba? Iihawin nyo na lang. Yung tipong kayo din po ang mag-iihaw, hindi na kami. Para ma-feel nyo naman yung, di ba, isang kubo, may relax. Tapos lagyan natin ng wifi dito para relax na, at the same time may hinihintay na lechon. Pero syempre dapat order din po kayong lechon, para yun ang ating main attraction eh. So ayun lang ang aking mga naglalaro sa gabi-gabi kong iniisip din para ma-improve po yung ating lugar dito. Sabi ko nga, Bebe, kaya pag malay mo, loobin din na magkaroon pa tayo ng budget, paggawa tayo ng maliit na pond na yung ilulubog mo yung paa mo, tapos may mga isda na maglilinis ng iyong mga dead skin. So habang naghihintay ng lechon, o kaya di ba? Parang na rin po, kasi ang gusto ko sana ay pupunta dito, kakain, relax din at the same time, kasi lalo na yung iba magta-travel ng malayo. So pangit naman yung eat and run na tinatawag, kakain ka tapos di ka man lang kapagpahinga ng kaunti, alis na kaagad. So gusto kong maging yung tema ng aming lugar dito, na kakain ka o darating ka ng mas maaga, di ba? Pwede ka mag-fishing, o kaya may konting activity, o kaya mag-relax lang muna sa kubo, duyan-duyan. Pwede tayong maglagay ng duyan, tapos hinihintay yung maluto yung lechon, di ba? Tapos may iihaw-ihaw ng konti, di ba? Yung ganun lang. Tapos masarap na kainan after that. And then relax again, di ba? Bago umalis. So much better kung may take out pa kayong lechon, di ba? Ka-farmer, take out tayo. Tapos gagawa din po kami ng chili sauce. Magpapatanim ako ng mga sili. At gagawa po ako ng chili sauce. Magbebenta tayo ng ilang
Pero syempre may chili sauce po na makukuha sa kainan, ano. Pero kung gusto niyo pong mag take out, meron tayong debote na ibebenta din. Para sa ekonomiya, 'di ba? Marami tayong pinapasahod mga farmer, kaya iniisip ko na din po yung mga boys na ayaw umalis, 'di ba? Gusto nilang magtrabaho dito. At least meron silang may kumikita, no? Hindi lang po pawala na si YouTube, so business na lang. Although sa Facebook doon na lang po tayo magpo-post ng mga, 'di ba, kumakain, pwede din tayo mag-shoutout, 'di ba? Iikutan natin 'yan. Sa mga gustong mag-shoutout, shoutout tayo. 'Di ba? At least nakasama sa video, plus yung pinaplano ko din, sabi ko kay Julian, pwede ba 'yon? Oo, sabi niya magandang idea 'yon, yung aakyat ka tapos 'di ba, may 360 view sa taas, then pwede kang mag-picture taking at the back, sa harapan ng sa likod mo is nandun yung bundok ng Arayat. Dami kong idea na. Sana naman tutupad. Pero naman po, binibigay naman ng Diyos yung mga naiisip ko. So panalangin na lang natin, di ba? So ayan. Kasi itong Madre de Agua na to, luwag pa niyan mga ka-farmer, yung place na yan. Pero syempre yung mga pili, hindi po natin pwedeng isakripisyo. Pwede pa natin landscape ng kaunti. Anong pwedeng gawin dyan? Unti-unti lang. Kasi okay naman na wala naman na tayong problema sa itong harapan. Pwede natin patambakan ng daanan ng kaunting graba para medyo gumanda-ganda ang daanan, Yan na lang naman ang pero maikli lang yan. Hindi na po, pagkatagulan lang naman ang problema niyan Ito dito, parking natin, wala nang problema. Oh, 'di ba? May isa na tayong kubo. Ayan, mayroon pa tayong pwedeng iayusin din yan, kainan din. Kung talagang mag-click. At least po yung mga tao mas secure na sila, no? Syempre sina Ramo, sina Puroy, iisip din nila, sina Rizal, si Junjun. Kung busy tayo sa lechon, hindi apat na pong tao ang masisecure natin na may trabaho, plus yung mga boys siguro yan, housekeeping, di ba, ligpit magsaserve, alalay dito. At least kung gustong tumulong din ng mga asawa nila, tingnan natin, di ba, why not, kung talagang mag-busy tayo. Swerte nung nakawalang darag na yun talagang sarap siya nakakain ng damo, ayun nakawala kaya ako ng isang rooster din dito. Alang hanapin natin kung saan siya mangingitlog. May itlog na yun doon sa kabila, isa sama yung rooster, pilay-pilay lang yung rooster na yun. Balikan natin yung ating yung gansa hinahanap ko kanina pala mga ka-farmer. Balikan lang natin lechonan. Yung gansa 4 na lang uli hinahanap ko, sabi ko hindi kaya may naglilimlim na naman na isa, kasi yung isa hindi ko na malayan, meron na palang itlog na 10, kaya lang nahanap ni Chuchay, ina na po pinerwisyo pero ito yung may linilimliman dyan na 7. Hopefully ay makapagpapisa tayo. Tapos yung isa hinahanap ko kasi tingnan 4 na lang. Nag-enjoy sila sa mga tumutubong damo. Ayan dyan. Yan ang gusto nila ganyan lang ng ganyan. Kain lang ng kain ng mga damo. Laki yung ating lechon. Tutuyo ni ating pan. Kailangan makapagpatubig. Ito, ang luwag pa nito yung katmon natin, ititira lang natin yung mga tinanim natin dito. Tapos dun sa kabila titirahin na natin. Puro Madre de Agua naman yan natin kung maganda
Maganda yung lechon. Maganda. Going to Ocampos. Ayan mga ka-farmer, yung ating 40 kilot. Tapos na. Bili pala ako ng ano, feeds, tapos ilaw. Mayang hapon na. Kabalik ni Jomar. Isang oras lang yan. Dito na yan. Uy, gutom na naman kayo na. Mga baboy natin. Ayan, oh. Mapakainin natin yan ng maganda para bumilog. Ayan, oh. Maganda sana. Kaya gusto kong doon na sa manukan din mismo yung brooder. Kasi sa ilalim may malalaki na magsisimot po ng mga lalalaglag. Parang busog sila. Parang busog kayo. Naglalabas-labas na naman kayo. Pellet naman na yan. Lalaki na nila. Lalaki na. Bilis din po lumaki. Ano? Toaster, darag. Oy. Oh, dito kayo. Sige na, sige na, sige na. Ang taba. Grabe. Tabatsoy oh. Tabatsoy oh. Tabatsoy oh. Pinakain na ata ni Rambo ito. Ako nakakain na itong mga ito. Hindi na ganun ka ano eh. Kumain na. Busog na. Ito yung magandang pang chop na sinasabi ko. Ayan po. Yan ang magandang pang per kilo na talagang maganda ang balat niyan. Malalaki na yan. Kakalaglag pa yun siyan. Tulis ang tenga. Ayan eh. Halos wala na rin naman pala, no? Makakapag-deliver si Kapang Anthony bukas isang batch. Sabi ko kahit mga 4, 32. Kulang pa din pala. 5, 40. Kulang pa din. 6 na hakot. 6 na hakot siya. Kasi kung ano po ang ano eh, nasa sabi mo ng 30 po. Ngayon as of now 30 ang nakalista ng 24. Plus yung Sabado na nasa 13 na yata o 15. Di 45 na agad. Kulang. Plus ito lang. Bitin pa po ang baboy. Rumble naman yun. Kailangan ko din maisabi sa kanya kung ilan ang 20 kilos na order para mai-prepare niya din yung mga timbang. Yan. Ito yung inaano ko. Pinaplano natin yan. Dito. Lapad naman yan eh. Naano ko lang. Iniisip ko yung araw dito. Paghapon. Wala tayong shade ano. Open eh. Dito. Pero okay lang. Yan. Goodbye Mother de Agua na tayo. Kasi ito yung part na hindi napapakinabangan. Ito, okay ito dahil natataniman natin ng gulay yan. Maraming napapasaya yan. Pitas-pitas ng mga gulay. Ito, yung dito ang hindi napapakinabangan talaga.
Pero dati nung ako'y nagbebenta pa ng mga ano niyan, nagpapaship pa ako, naku, dami ko pong talagang pag nakakakita ako ng ano cuttings, talagang masaya tayo pag marami available. Nakalabas yung ating mga bibi. Pagka ano ni Junjun, prioritize namin yung patubig para maanuhan na po yung tubig natin, madagdagan na. Hopefully yung isa ay kahit papano unti-unti tumataas, okay lang yon. Kahit abutin ng isang buwan yan bago mapuno, okay pa rin. Malagpasan niya ng evaporation, ano, talunin niya evaporation. Ay, ikot tayo. Oh, pakain pala ako ng kalapati yan mga farmer. Bago natin tingnan kung may itlog pa yung mga native na manok. Bago tayo magtapos mga ka-farmer, mukhang yung darag talaga ang malakas kumain ng itlog. Yung dalawang darag na nasa labas, ito isa nakabalik kasi tingnan nyo so far walang umaasungot dito. Makakuha tayo dalawa, wala. Kuha tayong dalawa farmer. Ano lang natin to, lagay lang natin doon. Kaya naman hanggang 3 weeks basta't nasa fridge. Subukan na naman natin. Effective naman yung 82, almost 60 yung napisa. Halos walang, actually halos walang hindi napisa pala. Yung ano lang is walang similyas. Wala na tayong magagawa doon sa walang similya pero ang inaano doon is yung hatching rate talaga nung ano, nung may similya na itlog mga farmer. So far okay yun, maganda. Aming hagod ayan, shoutout pala kay Ate Maria Dayaw. Sabi nila pagtabi daw ng hagod, ate dami naman, abutan nyo naman siguro yan. Paliliit pa may bulaklak pa, so tuloy-tuloy yan hanggang baka February meron pa yan. Ayun may bulaklak pang lumalabas kaya gusto ko sana yung pag kumuha niyan, yung sungkit lang na ang makukuha ay yung mismong hagod lang, kasi sayang po yung mga tangkay na may bulaklak. Tapos after that trim na tayo. Trim na tayo hanggang dyan, sagad sudsurin na natin yan. Makulimlim maghapon, tapos umaambon-ambon, ambon lang na ambulan. Ayan, tayo naman ay nakapagdilig kahapon ng maganda. Kaya yung ibang papaya unti-unti nang nakaka-recover. Hopefully ay malagpasan niya ang El Nino mga farmer. Grabe ang El Nino. So ayan, hanggang dito na lang po. Tapos na naman tayo. At gusto kong batiin pala ng happy 30th anniversary si Ka-Farmer Michael Directo. Ayan, ang ating kaibigan. Happy anniversary sa iyo, brother. At sana marami pang anniversary darating, So ayan, road to 50th syempre. So ayan, hanggang dito na lang po. Maraming salamat at magandang buhay.